Noong unang panahon ang malaking bundok ay wala pang pangalan. Bagamat marami na ditong nakatira, ito ay itinuturing na nilang sagradong lugar. Nagsimula ang kwento sa mag-asawang nakatira sa bundok na sina Lukban at Bayabas at ang nag-iisang anak nilang si Limbas. Tanyag si Limbas sa malaking bundok dahil sa kanyang angking liksi at lakas. Sa pagkakakilala sa kanya, ng tao siya ay isang bayani ng kanilang lugar. Ngunit 7 araw nilang hindi nakita at nasilayan si Limbas kung kaya't lungkot at lumbay ang kanilang naramdaman sa pagkawala ni Limbas. Ngunit sa pawalong araw muli nilang nasilayan si Limbas na may daladalang masasarap, na pangkain at magagandang kasuotan na sa tanang buhay nila ay noon lang din sila nakakita. Kaya tinanong nila si Limbas kung saan galing ang lahat ng ito at sinabi niyang may nakilala siyang matandang lalaki na may mahaba at puting balbas at dinala siya nito sa Toktok, ang malaking bundok na kung saan lahat ng balahibo ng mga hayop doon ay kulay puti at dinaglaon siya ay isinakay nito sa isang karwahe na hila-hila ng 2 puting kabayo at nilibot nila ang buong Luzon at ang mga magagandang kasuotan at masasarap na pangkain ay regalo niya sa kanya. At may bilin ang lalaki sa kanya na mano mo na bago iabot ang regalo sa kanyang magulang sambit ni Limbas. At sa mga sumunod na araw ay nagpabalik-balik si Limbas sa tuktok ng bundok. At sa huling pagbabalik ni Limbas ay sinabi niyang napakahalaga ng kanyang daladala. Ito'y isang kayamanan sabay labas at abot sa kanyang mga magulang ng bolang ginto. Dahil sa sobrang galak at tuwa, nalimutan ni Limbas na magmano mo na. Laking gulat na lang nila nang pagbukas ng balutan ay hindi bolang ginto ang laman, kundi bunga ng banahaw at satindi. Nang gulat ni Limbas siya ay napasigaw ng katagang baanahaw, baanahaw, baanahaw. Mula noon, ang malaking bundok ay tinawag ang Bundok Banahaw at ang bayan. Ang Lukban at Tayabas ay nagmula sa pangalan ng mga magulang ni Limbas na sila Lukban at Tayabas.